Sama-sama tayong magiging Saksi! Bago sa saksi, bistado isang pabrika sa Bulacan na may mga nagtatrabahong Chinese national kahit undocumented umano o tourist visa lang ang hawak. Halos 80 Tsino ang dinala sa NBI kanina, kabilang ang 6 na opisyal ng kumpanya. Saksi live si Jamie Santos. Jamie? Pia Atom, nasa kustodiya ngayon ng National Bureau of Investigation ang ilang Chinese national matapos matuklasang walang kaukulang dokumento ang mga ito para magtrabaho sa bansa. Sakay ng bus, dinala sa NBI headquarters sa Quezon City ang 79 na Chinese nationals mula sa Bulacan kanina. 36 sa mga ito undocumented umano, habang 23 naman tourist visa ang hawak. Inaresto sila matapos makatanggap ng intelligence report ang NBI Bulacan District Office ng impormasyon ng isang kumpanya sa Bulacan na may mga empleyadong foreign national. Katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at Bureau of Immigration, pinuntahan ng NBI ang factory sa Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte. Karamihan sa nagtatrabaho roon, Chinese nationals. Ang kumpanya kung saan nagtatrabaho ang Chinese nationals, gumagawa umano ng water pipe para sa isang water concessionaire. Ayon sa empleyado ng kumpanya, may mga kakulangang dokumento ang ilan habang ang iba ay pinoproseso pa. We have some person have the legal working permit, and some we are still in the progress of applying for the permit, and some they don't have the just sending their documents and passport to the third party. Nakakaalarma, una, maaaring itong corporation ay legitimate corporation, but then they are employing Chinese people na pwede naman ang Pilipino. So nape-prejudice ang ating mga Pilipino kasi isa sa reason bakit pwedeng mag-employ ng foreigner ay pagka hindi kaya ng Filipino skill. No? But then, nakita namin, gumagawa lang ng mga malalaking pipe, ay bakit naman kailangan foreigner pa? Kasamang nahuli ang 6 na opisyal ng kumpanya. Ayon sa NBI, tiyak na mananagot ang kumpanyang nag-hire sa mga ito. Makikipag-ugnayan ng NBI sa immigration para sa isasagawang investigasyon kung paano nakarating sa Pilipinas ang mga dayuhan. They will be held answerable. Hindi humihinto ang ating mga operatiba sa pagmamanman ng ganitong mga klaseng kumpanya. Sila mga undocumented sa Pilipinas, yung possibility na traffic sila is pwede. Pia Atom, sa tanggapan muna ng NBI, mananatili ang mga nahuling Chinese national para maproseso. At live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Bago sa saksi, patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa loob ng tricycle sa Lipa City, Batangas. Sa isang video, kita ang pagpasok ng tricycle sa gasolinahan habang binabaril ang lalaki sa loob ng tricycle. Sa investigasyon, lumalabas na sakay ng motorsiklo at isa pang sasakyan ang bumaril sa lalaki. Napag-alaman na galing kulungan at katatapos lang magpiyansa sa kasong attempted murder ang biktima. Posible umanong sinundan ng mga armadong suspect ang biktima habang pauwi sa bahay. Hindi nagbigyan ng payag ang pamilya ng binaril na lalaki. Patuloy ang investigasyon. Dinisarmahan at naharap sa kasong administratibo ang 2 pulis Maynila na nasangkot sa away kalsada sa Valenzuela. Ang traffic enforcer na nakaalita nila, sinuntok at pinagbantaan pa. Saksi si Mark Salazar. Buha ito sa Barangay Mapolo, Valenzuela, madaling araw ng July 14. Ang rider na nakapula, traffic enforcer ng Valenzuela na si Ronaldo David. 2 lalaki ang lumapit at ilang sandali pa makikitang may bumunot ng barel. Saka isinuntok sa sikmura ni David.
Parehong pulis ang dalawang lalaki. Ang nakaputing short si Police Staff Sergeant Ernesto Camacho. Si Police Staff Sergeant Robert Cabudoy naman ang nakaitim na t-shirt. Kapwa sila Police Maynila. Kala ko po katapusan ko na ng araw na yun. Salamat na lang po sa inyo at nahuli niyo po yung tao po na yan. Hindi po sila dapat tumawag po ng baril na pananakit ng kapwa po nila. Bago yan, nagkasabay ang mga motorsiklo nila sa stoplight. Ang mga pulis na wala umanong helmet noon, napikon daw sa pagkakatingin sa kanila ni David. Patingin lang po sa kanila po. Then, sasabihan ko po sana, yun nga po, wala po silang mga helmet. Pero yun nga po, sa unahan po banda, bigla na lang po nila akong gintkit. At sinabi po sa akin ni Sir Cabudoy na, sama makatingin iwanan ko na po sana sila dahil nga, ganun nga po yung ano po nila. Sa unahan po banda, tinawag pa po na sinigawan po nila ako na, tumigil ka, tumigil ka. Si Camacho lang ang nanuntok pero si Cabudoy ay nagbanta. Si Sir Cabudoy po, nakikita po sana po na gumagawin na po sana niya po, nandito po yung baril niya po. Paglapit po niya sa akin, hindi ko pa lang kukita po sa CCTV. Hawak niya na po yung baril at ano po sa akin. Sinabi niya po, gusto mong patayin na kita rito? Hindi ho welcome ang mga bastos po na pulis dito sa aming lugar, na huwag kayong pupunta dito na nagpapasiga-siga na akala nyo porke pulis kayo ay mas pataas kayo kaysa sa traffic enforcer. Ayon sa Manila Police District na nakakasakop kina Camacho at Cabudoy, dinisarmahan at relieved na sa pwesto ang dalawang pulis. Sinimula na ang kasong administratibo at nahaharap na rin sila sa reklamong kriminal. Aside from yung criminal case nila, na papailan na rin sila ng administrative case sa regional office natin. Na para kung na talaga, I think yung dalawang involved ay sasagupan na talaga ng mga kaso na haharapin sila. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Sa halagang 25,000 pesos, inaalok umano online ng isang komadrona ang isang sanggol na 6 na araw pa lamang. Ayon sa NBI, hindi lang ang arestadong komadrona ang mananagot, kundi pati ang ina ng sanggol. Saksi, si John Consulta. Nasa kote ng NBI Human Trafficking Division sa Muntinlupa ang isang komadronang bit-bit pa ang ibinebenta niyang sanggol. NBI po kami. That's NBI Ay, baby. Sinubukan pang magpaliwanag ng komadrona pero ibinigay rin niya sa NBI ang baby. Mabilis na umaksyon ng NBI nang makatanggap ng impormasyon mula sa cyber tip ng Department of Justice ukol sa pagbebenta ng suspect online ng kakasilang pa lang na sanggol. Siya ay nag-aalok sa Facebook to sell a baby. Yung baby ay 6 days old and is offering to sell the baby for 25,000. Ayon sa NBI, nag-alok pa raw ang komadrona ng paraan para palabasing lehitimo magulang ang kanyang mga pagbebentahan ng sanggol. Nung tinanong namin kung paano yung process, doon niya sinabi na siya na yung pipirma sa birth certificate dahil siya ay yung komadrona at siya na rin yung magpaparegister. So, mapapangalan na yung bata doon sa amin na mag-aampon. Giit ng suspect. May baby na iniwan sa akin, gusto kong ipaampun. Wala naman po akong alam na hindi yan na pala babalikan. Kaso po yung mga ginastos ko, need ko na po talaga dahil wala naman po akong ibang kinukuha ng income. At ginastos ko po talaga yung sa bata, yung kinukuha ko. Dagdag pa niya, sinabi raw ng ina na ayaw nito sa bata. Hindi rin daw niya alam ang pangalan at address ng ina. Hinahanap po namin yung nanay. Kung mapapatunayan na inabandon na niya yung bata, ay maaari po rin namin kasuhan yung nanay ng child abuse for abandonment and neglect. Ang subject ay kinasuhan namin ng Special Protection of Children Against Child Abuse and Exploitation, Cybercrime Prevention Act at Human Trafficking. Sa investigasyon ng NBI, maraming bentahan online ng mga sanggol na ipinapalabas na adoption pero hindi ito dumadaan sa tamang proseso. Ayon sa DSWD, kung nais ipaampon ang isang bata, pwede itong idulog sa kanila.
Tinitrace nila ang pamilya ng bata at kung makitang hindi nila kayang alagaan ang bata, handa ang kagawaran na alagaan ito at hanapan ng mag-aampon. Nauna nang nanawagan ng DSWD sa publiko na i-report ang mga Facebook page na nagbebenta ng mga sanggol. Ang pagbebenta ng mga sanggol ay labag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Maaaring parusahan ng mula 12 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong at multa na aabot sa 5 milyong piso ang mapapatunayang lumabag dito. Ayon sa National Authority for Child Care, mula sa mahigit 27 Facebook groups na lang na sangkot sa iligal na bentahan ng mga sanggol ang aktibo sa ngayon. Wala pong bata ang dapat mawalay sa kanyang mga magulang at pamilya. Karapatan po ng bawat bata ang mahalin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Nagpaliwanag ang driver na nag-viral matapos siyang mag-counterflow sa isang flyover sa Bacolod City. Ang driver, retiradong pulis. Saksi, si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Sa viral videong ito na in-upload ng isang driver, makikita ang pag-counterflow ng sasakyan sa Magsaysay Flyover sa Bacolod City. Natukoy ng Bacolod Traffic Authority na isang retired na pulis ang driver na hindi residente ng Bacolod City. Papunta sana siya sa bayan ng Ibi Magalona. Retired from out of town. Mula na yung barko to protect his identity. Kahit let's be fair, tanan man kita gisala. So let's not judge him. Nagpaliwanag naman daw agad ang retired police na kinailangan niyang mag-overtake dahil naiihi na daw siya. Ang hambalya is nga he's diabetic and feeling niya nga hindi na siya kalabot. So, amoto nga ginhimo ito. So, wala man siya nag-deny. Sa kabila ng kanyang paliwanag, binigyan pa rin siya ng ticket dahil sa paglabag sa traffic signs at reckless driving. Nalagay kasi sa panganib ang ibang driver dahil sa kanyang ginawa. Tinutukoy pa ng bitaw ang driver ng SUV na nag-counterflow rin sa harap ng sasakyan ng retired police. Nag-cross siya sa double solid line the last minute na. And then nautod ang video. So wala ko kabalo basi nagbalik siya. Para sa GMA Integrated News, ako si Adrian Prietos ng GMA Regional TV ang inyong saksi. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may kinalaman si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagbibitiw niya bilang Education Secretary. Wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. Okay naman yung relationship namin ni President Marcos. Ano siya merong personal sa aming dalawa ni President Marcos which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang sa trabaho at meron siyang sa bayan. Dagdag pa ng bise, wala na siyang balak tumanggap ng ibang posisyon sa gabinete ni Pangulong Marcos. Kaugnay naman sa midterm elections, hindi pa raw masagot ng bise kung sino kanyang susuportahan. Pareho na raw niyang natanggihan sina Pangulong Marcos at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina ay formal nang ipinasa ng Vice Presidente kay bagong DepEd Secretary Sani Angara ang pamumuno sa Department of Education. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.